What's up, madlang people? Hello guys, good morning. Good morning. Naalala ko lang tuloy si Alas. It's Friday today, November 10 na pala guys, my God. 20 more days, tapos na naman yung nung November, December na, di ba? It's maaga pa guys, around 7 pa lang. Maaga ako nagising kanina around 4:30 ng umaga kasi si Alas iyak talaga yung batang yan. Duda ko talaga meron yung, ewan ko lang. Kasi kagabi pa yan talaga guys. Tapos hindi siya kumakain masyado. Mahirap talaga pag may bata, no? Kaya nga sinabi ko na kinanin niya, isa lang muna, si Alas lang muna yung magiging anak nila. Kung balak nilang sundan, tsaka na, kapag malaki na talaga si Alas, yung 4 years old, 5 years old, ganon. Kasi ang hirap magpalaki ng bata, guys. Tapos, ang mga magulang mo, both kayo nagtatrabaho, wala ka talaga kayong time sa kanya. Anyways, today is a Friday. And ano bang tawag nun? Ay, inapprove na pala yung lahat ng leaves ko. Ay, maraming salamat talaga, Clau. Ano ba yun? Ano bang tawag ko nun? Nag-loading ako bigla, guys. So, naghintay lang ako pala na maluto na yung breakfast. Kasi medyo nagugutom na ang lola niyo. Naka-jacket ako guys kasi nga 24/7 talaga tong aircon namin guys na naka-on dyan. And ano bang tawag nun? Dito lang kasi ako sa room guys. And then tomorrow pala is RD na. Satsan na uli ako guys. Tapos si kuya din, baka next week satsan na rin daw siya guys. So diba? 3 na kaming satsan. Ang problema lang talaga sa akin is paiba-iba kasi yung schedules ko, yung RD ko. Kasi nga nasa BPO world ako. Sina Kuya and Inday, hindi naman BPO yung mga companies nila. It's, lang siya, parang, nasa online world pa rin sila guys. Pero hindi sila nagkikater ng yung press sa amin. Pareho sa BPO industry. So, magkaiba yung industries namin. Yung kay Ninya talaga maganda yun kasi fixed satsan siya ever since she started working for that. Since 2018 yata si Ninya. Si Kuya just lang yun eh. This year or last year lang yata si Kuya. Yeah, last year lang siya nagsimula. Ako magti 3 years na pala ako. Yeah. And then, malapit na rin yung bonus namin. Yeah. At least, ang plano ko guys, walang matitira yun sa akin because ang half nun, ibabayad ko sa tuition fee ni Kian para konti na lang yung babayaran ko starting next year. Kasi May pa matatapos yung school year nila Kian and graduating siya. So gusto ko malinis na wala na akong babayaran extra o hindi na ako maghahabol ba. And wala na, ayoko na rin kasi mag-loan guys kasi meron pa nga ako existing loan, diba? So gusto ko lang talaga na mabayaran na lang yun. And then yung half naman ng bonus ko is ireregalo namin ni Daddy, ni na Kuya. Kasi nga, di ba, malapit na yung kasal nila guys. December 12 na yung kasal nila. And so, yun lang muna guys ang aking vlog for today. Baka maligo ako today guys kasi 2 days na naman tong hindi ko 2 days kahapon at today. Yeah, and medyo nag-oil up na rin siya guys. Ewan ko ba? Hindi naman ako nag-conditioner. Ang nilagay ko lang is shampoo nung naligo ako, nung binasa ko to. Pero nag-wonder ako bakit naka-oil up siya. So baka yung, na talaga, yung mga oil ng buhok ko is bumabalik na siya. Kasi mas mabuti tong ganito guys kesa dry. Kesa masyadong dry yung buhok mo, di ba? And then, since maaga ako nagkilay o gumising, and then nagkilay na din ako. O, diba?
So mamaya ulit guys, bababa ako para kumain pagtapos na yung luto ni Daddy. Magko-coffee ako guys kasi yun talaga yung morning routine namin ni Daddy. Magko-coffee. I'll see you guys later, alligators! Ready na go guys, yung aming breakfast. Iwasan ng isda. So we're having eggs, luncheon meat na nilagyan din ng egg ni Daddy. And then bumili siya ng dalawang sa tawag na that? Dinoldog. Wow. Na yung may kalabasa ba na nilagyan ng tinunuan. Tuno. And then may natirang coke dito. Ewan ko kung kanino yan. And then may natirang rice. Pero may rice pa naman dito. Ayan. Ayan. And magko-coffee ako guys. Kasi nga, diba sabi ko, coffee is life. Bili lang. Kuha tayo ng tasa. May nagtitinda pala ng ganito guys. Ng ganyan. Dish rack na meron talaga siyang stand. Ilalagay ko dyan yung picture. Bala kong bumili. Kasi bala kong palitan to. Kasi wala tong strainer eh. Kasi yun, merong strainer na yun. And medyo nagkakalawang siya oh. Pero pag pinunasan mo naman, nawawala. So, segue lang guys. Kuha sa kong kape guys. Kain tayo. Hoy, let's eat, Koy. Coffee. God bless you. God bless you. Del Monte. Baba natin konti. Tayo ng rice. Alright, let's eat. So may natira pang fish. I'm gonna finish that one. Kasi sayang. Next week, mag-ano naman kami. Mga ngarbon. May tayo ni carbon na mo guys. Di na mag-uwan. Kaya the last time we went there, sus, grabing ulan. Grabe ang ulan. Ayan. What did you take? Ano sa ito yung giti? Vitamins. Wala lagi kuan. Di ba naman yung kamatis ganina? Hindi naman ito buok. Huh? I want ketchup. Naubusan na kasi si Robinsons ng UFC, yung favorite namin. So, Del Monte na lang yung kinuha ko. Masarap din naman yung Del Monte. Tapos, sabaw. Malunggay.
Uy, bumatay. Namuktaw kang on. Si Naninia Butsoy, tulog pa yun. Kay, sige, kilak si Alas kaninang kadlawon, guys. As in, huwag ko may nararamdaman yata yun si Alas. Masama yung pakiramdam. Duda ko lang. Kasi ang baby, kung walang sakit, hindi naman yun parating umiiyak, di ba? Mahirap talaga magpalaki ng bata. Hindi madali. Fish. Naman, patayin ko muna yung ilaw sa labas. Okay. Meron ako siyang absent today kasi namamaga yung gums niya dahil sa toothache. So, bubunutin daw today pero hindi pwedeng bunutin, guys, diba? Kapag may nana and swelling yung gums mo. Delikado yun. Ang sabi ko sa kanya, pahinga na lang muna siya. Anyway, RD naman namin bukas. Ganun talaga, guys. Meron talaga mga agents mo na mag-absent. Pagkagising ko pala kanina, nag-toothbrush ako kasi kagabi hindi ako nag-toothbrush. Kaya, medyo ano yung taste ko. Taste ano pa? Toothpaste. Lasang toothpaste. Kaon na kaya? Wala. Nagbaon lang. Ba't nagkakaroon ito? Hindi siya magkaon siya daan kay siya magbaon. Nagulo siya kapaabot sa kuan. Sarap ko nahulog. Ano naman? Kaya pa ko kanong gamay. Gusto mo ko? Kanang init. Kung nagang utang. Ito ang luto. Mana to. O sige, kana na lang. Kana na lang. Kaya mo nang gikuha. Na. Gusto kasi namin ng ganito, guys. O. Kalabasa na merong ano. Gata. Gata. Ay, gata pala. Sino kumakain ng ganito, guys? Gata. Gata ang gulay.
Sarap talaga siya in the morning. Especially sa morning. Ang daming kalabasa. Tawag namin dito sa Cebu, dinuldog. Dinoldog ang tawag namin dito. Kalabasa na may gata. Ano ba sa inyo? Tawag dyan. Move natin yun. Na makita natin si Daddy. Na may sipon na naman. Always may sipon. Ano na alad? Suka. Tapos na? Tapos na si Daddy. Ako wala pa. Pag akyat ko doon, may ikukwento ako sa inyo. Kalimutan ko pa lang magkwento sa inyo niyan. Samahan niyo ako maghugas. Favorite ko na household chore is maghugas. Ewan ko ba guys, ano ko talaga siya, since bata pa ako. Mahilig akong maghugas-hugas talaga. Maglaba, okay lang din, pero nakapanglalay na kasi nakakapagod yung maglaba. Pero maghugas, I find glory. I find fulfillment kapag naghuhugas. So, hindi ko hinahalo. Hindi ko nilalagyan ng mga sobrang ulam yung sink namin para hindi siya magbara. Yan o. Naalis ko yung mga sobrang food. Tapos, may nabili pala ako sa Robinsons, guys. Buy one, take one. Ganyan, o. Brand niya. Brand niya is from plant-based Bubble Man. $149, dalawa na. So, try natin to. Paano ba ito mag-open? Ayan, open na yan. Okay, simulan na natin. Simulan na natin ang paghuhugas. Kamusta kayo guys? Nakakain na rin ba kayo ng breakfast? Nandali lang. Ayusin ko to kasi hindi nyo ako makita. Iaangat ko yan. Ayan. Oh. Yun ang kagandahan pag may tripod, no? May stand. Kasi, na-adjust mo talaga. Dito sa bandang to guys, bala ko, lalagyan ko rin ng mga parang sink din. Pero, saka na, pag may pera na naman, wala pang budget eh. So, dito lang muna sa front. Yung sink natin. Tiis-tiis lang guys. Huwag natin abutin ang hindi natin kayang abutin. Ayan. Hugas na yun. Now, since walang sinakiyan today, half day lang sila kiyan, hindi siya nagbabaon.
So, uwi lang siya mamaya, mga around 11:30. Uwi na siya mamaya. Nagbaon lang yun ng Mofelo and water. Lagyan namin yung tumbler niya ng pagkarami-raming ice. Kasi mainit din sa room ni Kian, guys. Hindi kasi yun naka-aircon. Bagong building pa naman yun. Pero hindi na kinaya ng budget daw ng ano nila, school. So, wala silang aircon. O diba yung mga electric fans, pero alam naman natin, kahit na may electric fans, sa init ng panahon ngayon, hindi yan kakayanin. Buti na lang, ang building nila, or ang room nila, ang floor nila, nasa pinakatuktok 5th floor. So at least, medyo mahangin-hangin ko ng konti doon. Kasi nasa taas na sila. Unlike talaga dun sa yung 2nd floor, 3rd floor, yun ang mainit talaga, guys. Hindi ko masyadong nalinisan to. Kasi sinaninya ba, kapag kumakain sila, guys, or nagpe-prepare sila ng food kay Alas, dinadala nila sa taas. Ang tendency, hindi nila binababa kaagad. Ang tendency, nagsistick doon yung ano, yung ulam sa like sa bowl. Ito. Kinakain kasi nila ng gulay si Alas kahapon, si Ninya. Napakatamad bumaba. Ayan, tapos na, no? So, since dali lang. So, since, ayan o, meron, ito yung bauna ni Kian, yung bento box, nabigay sa akin ng TDCX. Ayan, TDCX. Thank you so much. So, ito yung anong ko ng baon ni Kian. So, ginagawa ko, guys, pag na ano na yan, na tuyo na yan, kasi yung strainer ko, hindi yan yung strainer niya eh. Binigay lang kasi ito sa akin ng ate ko ba. So, yung strainer talaga nito na kay ate. So, nag-improvise lang ako ng parang gamit yata ito ng mga bata dati pa ni na kuya. So, yan lang yung ginamit ko muna. Pero may nakita ako sa marketplace na nagbebenta ng ganito. Yun nga, ilalagay ko yung picture dyan. Mas maganda yung sa kanya kasi may stand talaga. And may strainer na. 360 lang yung benta niya nun. So, ito, pagkatuyo, ilalagay ko na ito lahat sa yan, sa aming cabinet. Yan. Kita nyo ba? Yan. So, yun ang gagawin ko. So, bagay ko muna kayo dyan. Yan. Ay, pangit ng ano niya. Pangit na. Yan na lang. Kasi pangit yung background. So, nilalagay ko yung mga tuyo na, guys. Para hindi magtambak dito kasi maliit lang to eh. Kasi nga yung dating binili ko na yung malaki na dish rack, yun guys, I throw it away because nagkakalawang na talaga siya. At pangit na talaga siya tingnan. Eh buti meron ganito si ate. So, spare to ni ate. So hiningi ko na lang. Ito yung baon ni Butchoy naman. Kasi nagbabaon si Butchoy ng rice sa ano niya, trabaho niya. Para makatipid. Today pala is his first sweldo. Wow. Beke naman. Char. Pero aalis yata sila. Problema ko lang dito sa bento box na to, hindi ako marunong magsara. Ayan. Ano na pala. Tapos ito, dalawa to. Ito sa kanin. Kasi mas malaki yun. And then ito yung sa ulam. Tapos may mga pair pa to na kutsara, tinidor, and knife.
So, maganda talaga to guys na pangbaon. Tapos, meron tong parang belt para mag-hold siya. So, dyan ko lang muna siya ilalagay. So, etong mga pinaghugasan ko guys, lalagay ko sila dito. Ayan o, tingnan nyo, nagkakalawang na siya. Hugasan ko nga muna to. Pag hinugasan mo siya, nawawala naman yung ano niya. Kalawang. Ewan ko ba, uy? Kaya nga, napalitan ko naman. Pag ilang ano ko na to, palit. Baka palitan ko na lang talaga to ng plastic, guys, uy. Or baka dahil to sa water namin dito. Kasi deep well lang yung water dito sa Deca eh. Hindi kasi to MCWD. Yan, oh. Ay, nako. Kakaloka naman tong kalawang na to. Eh, hindi ito maganda sa health. Kapag yung ano mo is kalawang. Dito. Tingnan ko nga lang kung mawawala ba to kapag hinugasan ko. Mawawala naman pala siya, oh. So, duda ko talaga ano lang to. Sa water talaga to dito. Ayan ko ba? Ay, nako. Fail kung ano, binigay. Binigay lang naman kasi ito ni ate sa akin. Pero nakita ko to guys. Binibenta ito dito dun sa Robinsons. 1.5 yata to. Tapos ano lang pala, kakalawangin lang pala. Tapos ito, yun. Ayan o, daming ads. Kailangan ko rin itong linisin. Kailangan ko siyang linisin. Para hindi mag-stuck yung mga dumi. So, duda ko talaga sa ano to. Sa water. Sana lang, uy, maging linisin din parati ni BP Waterworks yung aming water system diyan. Kasi water is life, guys. Tandaan natin yan. Water is life. Ayan. Nililinis ko talaga yan regularly, guys. Tray, tray pala to. Ang maganda kasi pag may strainer, meron siyang butas dito. So, pag merong water, dadaloy lang siya. Eh, eto wala. Kasi nga, improvise ko lang. Kaya nga, bibili nga talaga ako ng ibang klaseng ganito. Yung meron na talagang strainer. May strainer talaga to pero naiwan kina ate. Kaya ni-let go niya to. Pinabilang niya to ba? So, nakita ko to sa cabinet niya. Inarbor ko. So, di ba? O, ganyan na. O, kita niyo? O. Ayan na yung maging kalabasan. So, ayan yung kalawang, o. Pero, pag nahugasan siya, nawawala naman yung kalawang niya. Ayan. So, yan na yung talaga yung ano ng ating kusina. And then, wina-wipe-wipe ko lang yan dyan, guys. Tagal namin hindi pinagawa tong ano namin. Kusina. It took us, what? 12 years? Kasi nga, diba sabi ko, hindi ako domesticated na babae. Hindi ako mahilig sa... Ay, wala, pinatay ko kayo. Hindi ako mahilig sa mga ganyang-ganyang bagay dati. Kasi nga, hihirap din ako dati, guys. Kasi dalawa nga yung pinagpag-aral ko, di ba? So, ayun. Yung anak ko, hubot-hubad. RD ni Kuya today, aalis sila ni Papay. Pupuntahan nila yung bahay na nabenta namin ni Papay doon sa Naga. Kasi next week, hopefully, magdadala na naman kami ng ibang, ano doon, prospect. And sana, is bumili din yung prospect na yun. Para makarami din. So, I'll finish my coffee na lang here.
Guys, so mga kators, I'm back. Naririnig nyo yan, guys? Can you hear that? Oh, si Alas yan, guys. Kawawa talaga yung apo ko. He's been crying, yun. He's been crying talaga, guys, and we don't know why. I hope his parents is, gusto ko talaga siyang kargahin, pero andyan kasi yung papa niya, guys, eh. Nahiya din ako. Kasi ang gusto nila, sila yung magdidisiplina. Pero napakabata pa talaga ni Alas, guys, para disiplinahin. And I know something is really wrong with him. So anyway, mabalik tayo dun sa sinabi ko kanina while I was eating. I said that I have something to tell you, guys. So eto na ngayon, guys. So I recently have my APE, Annual Physical Exam, conducted at High Precision. Although sa TDCX, guys, yung affiliated namin na clinic is really Aventus. But since Aventus is quite far sa lugar ko, because I'm living in Talisay, and Aventus Clinic are located in the city, merong option kasi doon si TDCX, guys, na pwede din kami sa non-Aventus Clinic. So, to make the story short, I went with High Precision, guys, because High Precision has been known for quite some time now na magaling talaga to na clinic, precise, okay talaga yung High Precision. So I went there a couple of weeks ago and had myself tested, mga laboratories like urinalysis, CBC, ECG, pap smear, and physical exam, and ano pa ba yun? Oh, yun lahat. X-ray, yun. Tapos, nag-release na ako, guys. Nag-release na yung, couple of days ago lang. Like this Monday yata yun, if I'm not mistaken. Na-notice, yung guys, yung, yung releasing staff, underwent the same verification. Like, she asked for my name, for my date of birth, and everything. So, I gave in to that information, thinking that tama na lahat yun. So, binigyan niya sa akin yung results ko with the instructions na kailangan ko daw ng extra lab test na creatinine. Yun daw yung sa recommendation ng doctor. So, nagtaka ako kung bakit ako kailangan mag-creatinine. And urinalysis, lang naman yun, APE. So, sabi niya, nasa sayo dan yan, ma'am, kung ayaw mong mag-undergo niyan kasi APE naman to, needed naman to sa ninyo. Yun lang naman kaya yung needed, yung results lang. Hindi naman kailangan ng fit to work or anything. So sabi ko hindi. Pero binigyan na niya sa akin. But when I arrived home, guys, I noticed that among the documents that was released to me, merong isang pangalan dun, guys, sa result na hindi sa akin. So my God, nagtaka talaga ako. Bakit sa kumpul-kupul na results na yon, merong isa na inserted. Andun pa talaga siya sa front page ng aking naka-staple kasi yun eh. Tapos may maliit na papel na sinulatan nga nung releasing staff sa instructions ng creatinine ko. The problem is, yung pangalan, maski pangalan dun is, nakalagay, pangalan din nung babaeng pasyente, kasi babae yun eh. I'm sure babae yun. So, tumawag ka agad ako sa Hypre, guys, because this is yet the first time that nagkaroon sila ng mali, that they made a mistake. So, na-alarm din ako, guys, sa privacy and confidentiality ng results ko. Kasi kung ako, nasagulan ko or nahaluan yung results ko ng ibang tao, how much more yung nasundan ng sumunod sa akin. Baka there's a big tendency din na nagkamali din siya and na-insert din yung isa sa mga results ko sa ibang patients. So, nung tinawagan ko yung guys, yung Hypre, yun, kinonfirm talaga nila, guys, na meron talagang nangyaring mali sa kanilang releasing staff. Kasi na-overlook daw talaga niya. So, ang sinabi ko na lang is, I wanted an email apology. Kasi, I reached out to IntelliCare, nag-send kaagad ako ng feedback sa IntelliCare namin at saka sa TDCX HR namin sa nangyari. So, IntelliCare knew about it and they are currently conducting an investigation on that. Because again, that should not be taken lightly lang pala, guys. Kasi napakalaking impact niyan. Because what if hindi ko alam
na hindi ko man lang hindi malay natin yung concern na patient na yon, naghihintay lang siya din sa resulta ng kanyang lab tests, pero wala na pala dun kasi nandun napunta sa ibang tao. Di ba? So in a way, to cut the story short, guys, at the end of this all, yung privacy mo and yung confidentiality mo being a patient in high precision was compromised. Yun. Kaya kayo guys, mag-ingat kayo. Kahit hindi pa man yan high pre, kahit anong clinic pa man yan guys, siguraduhin nyo na before kayo lumabas ng clinic, makita nyo talaga na pangalan nyo talaga yung nakasulat sa lahat ng mga documents na sinend sa inyo. Because we'll never know. Tao lang din naman yung mga taga-high pre guys. So, nagkakamali din. Pero, in cases like this, kasi kailangan sobrang ingat sila dapat sa atin sa pag-release nila, especially when releasing documents to their patients. They have to be very careful because we don't know what will be the impact of that. Diba? And high pre is one of the biggest medical institutions that we have here in the Philippines. So, ang laki talaga ng ano natin sa high precision, and yet nagkamali lang sila ng ganun-ganun lang, di ba? So, tumawag sa akin yesterday yung manager ng branch na yon, and she really apologized from the bottom talaga sa heart niya, and they're currently conducting an investigation. Under suspension yung employee nila, but as to the termination ko, ite-terminate ba siya, hindi ko alam. Pero sa kanila na lang daw yon. Basta ang sa akin lang is naawa din naman ako dun sa taong yon. Baka ma-terminate siya ng dahil lang dun. Pero sabi nila sila na bahala. Pero hindi naman siguro aabot sa termination guys. Kasi kawawa din naman yung taong yun. Uy, kasi malay natin, di ba? Meron lang talaga siyang iniisip or ano. Tapos na-reprint pala niya yung pangalan ng isang pasyente. Tapos na-attach yun sa akin. But nevertheless, lesson learned, kailangan talagang mag-ingat. So, yun lang guys, yung aking vlog for today. I-end ko na yung vlog ko today guys kasi masyado na naman tong mahaba. I'll see you guys again on my next vlog, people. Keep on watching my YouTube channel, Simply Tours. And thank you so much sa aking mga avid fans. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit nga ay nasa tabi-tabi lang. Mwah!